Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa loob ng 12 araw, tila isang matinding paligsahan sa diskarte at kapangyarihan ang naganap sa pagitan ng Israel, Iran at Estados Unidos, kung saan bawat isa ay nag-aangking panalo sa kanilang sariling bersyon ng kwento. Para itong isang chess match na puno ng mabilisang galaw, mga pambihirang taktika at mga eksenang tila galing sa pelikula. Pero sa dulo, hindi pa rin malinaw kung sino talaga ang nanalo. Para itong laro ng taguan pero sa halip na magtago, pare-pareho silang sumisigaw na ako ang nanalo. At saka biglang may tigil putukan na parang nagulat na silang lahat na kailangang magpahinga. Sa entablado ng gitnang silangan, ang tigil putukan ay hindi isang game over kundi isang maingat na pause o paghinto na may kasamang kilig at kaba. Dahil sa likod ng mga diplomatikong pahayag, patuloy pa rin ang paglalaban sa isang laro ng kapangyarihan na pwedeng tumagal ng dekada. Dear citizens of Israel, in the 12 days of Operation Rising Lion, we achieved a historic victory, and this victory will last for generations. We overcame two immediate existential threats: the threat of nuclear bombs and the threat of 20,000 ballistic missiles. If we had not Yan ang naging mensahe ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng bansang Israel sa kanyang mga kababayan. Malinaw sinasabi itong matagumpay nilang naipaglaban ang kanilang karapatan at naisin. Malinaw at hayagan din niyang sinabi na sila ang tunay na nanalo sa nagdaang giyera sa pagitan nila at ng Iran. Subalit sa kabilang banda, inanunsyo ni Iranian President Masoud Pezeshkian nitong Martes ang pagtatapos ng 12 araw na digmaan. Hinimok din ng presidente ang lahat ng mga kinatawan ng gobyerno at mga revolutionary institution na ito ng lahat ng kanilang mga pagsisikap sa pagsasayos ng mga nasirang gusali sa lugar. Today, after your brave and historic resilience, we witness a ceasefire and the end of the 12-day war imposed on the Iranian nation by the adventurism of Israel. Sinabi ni Pezeshkian sa kanyang mensahe sa mga mamamayan ng Israel matapos ipatupad ang ceasefire. Sinabi rin ni Pezeshkian na hindi nagtagumpay ang kanilang kalaban na sirain ang kanilang mga nuclear facilities. Mula noong linggo, kapansin-pansin ang mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari sa pagitan ng Israel at Iran. Mula sa tumitinding tensyon ng digmaan patungo sa isang marupok na kasunduang tigil putukan. Sa kasalukuyan, nananatiling umiiral ang tigil putukan at ang tinaguriang 12 araw na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ayon kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay pansamantalang natapos. Ang bawat panig. Ang Estados Unidos sa pamumuno ni Trump, ang pamahalaan ng Israel sa pamumuno ni Punong Ministrong Benjamin Netanyahu at ang pamunuan ng Iran ay kapwa nagsasabing ang kasalukuyang pahinga sa kaguluhan ay naganap sa kanilang mga kondisyon. Sa ganitong konteksto, nananatiling mahalagang suriin kung ano ang tunay na nangyari. Ano nga bang nakamit ng Israel? Naipagtanggol ba ng Iran ang mga mahalagang estratehikong pasilidad nito at ang kasunduan ba'y maaaring magsilbing daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan? Noong gabi ng Hunyo 13, sa inisyatibo ng Israel, pumasok ang Estados Unidos sa labanan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran sa Fordow, Natanz at Isfahan. Ayon kay Donald Trump, ang mga pasilidad na ito ay ganap ng nawasak. Bilang ganti, noong 16 ng Hunyo, nagpakawala ang Iran ng mga missiles patungo sa Al-Adid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa puntong iyon, nagkaroon ng pangamba na ang gitnang silangan ay maaaring masangkot sa isang mas malawak at mas pangmatagalang digmaan. Subalit ilang oras matapos ang naturang insidente, inihayag ni Trump sa Truth Social na lubos nang napagkasunduan ng Israel at Iran ang isang ganap at kabuuang tigil putukan. Tinawag ito ni Trump bilang 12 days of war na maaaring tumagal ng maraming taon at tuluyang magwasak sa gitnang silangan. Gayunman,
4 na oras matapos ipatupad ang tigil putukan o ceasefire, muling nagsagawa ng opensiba ang Israel laban sa Iran. Ito ay bilang tugon sa umunoy 2 ballistic missile na pumasok sa himpapawid ng Israel na di umunoy nagmula sa Iran, ngunit parehong nasalag ng Israeli missile defense system. Ang ginawang ganti ng Israel ay tumama sa isang stasyon ng radar malapit sa Tehran. Dahil dito, ipinahayag ni Pangulong Trump ang kanyang pagkadismaya at binigyang diin na ang dalawang bansa ay tila hindi na alam ang kanilang ginagawa matapos ang napakatagal na panahong pakikipaglaban. Itinanggi ng pamahalaan ng Iran na sila ang responsable sa pagpapakawala ng mga naturang missiles. Gayunpaman, bago magtanghali noong Hunyo 17, muling isinabuhay ang kasunduan ng tigil putukan matapos makipag-usap si Trump kay Netanyahu. Sa kanyang pahayag sa Truth Social, isinaad ni Trump na hindi atake ang Israel sa Iran. Ang lahat ng eroplanong nasa himpapawid ay babalik sa kanilang mga base habang isinasagawa ang isang friendly wave patungong Iran. Walang masasaktan, nananatiling epekto ang tigil putukan. Bagaman matagal nang itinuturing ng Israel na ang Iran ang pinakamalaking banta sa kanilang seguridad, ngayon lamang sa kasaysayan ay tinarget nito ang mismong mga pasilidad nuklear sa loob ng Iran, partikular sa Natanz at Isfahan. Bilang tugon, nagpawala ang Iran ng mga drone at missiles patungong Israel. Ipinapakita ng kaganapang ito ang kakayahan ng Israel na magsagawa ng mga masalimuot at malayo ang operasyon laban sa Iran. At napagtagumpayan din itong makuha ang direktang operasyonal na partisipasyon ng Estados Unidos sa isang opensibang kanilang sinimulan. Isang bagay na hindi ganap noong mga nakaraang digmaan tulad noong 1967 at 1973. Pinangunahan ng Israel ang Operation Rising Lion laban sa Iran kasunod ng mga operasyong militar laban sa mga kaalyado ng Iran sa rehiyon, ang mga Houthi sa Yemen, Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Napahina ang Hamas at Hezbollah sa nagdaang 2 taon at ayon sa mga ulat, matagumpay na nawasak ng Israel at Estados Unidos ang kanilang surface at underground facilities ng Iran. Gayunpaman, ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA, wala pang independenteng kumpirmasyon ukol sa lawak ng pinsala sa mga pasilidad na gaya ng Fordow. Ayon kay Rafael Grossi, Director General ng IAEA, dahil sa lakas ng pampasabog at sa sensitibong kalikasan ng mga centrifuge, inaasahang napakalaki ng pinsalang idinulot. Bukod dito, nananatiling hindi tiyak ang kinaroroonan ng humigit kumulang 400 kilos ng highly enriched uranium na sinasabing hawak ng Iran. Sa panig ng Iran, ipinahayag ni Muhammad Islami ng Atomic Energy Organization na may mga nakahandang plano upang agad na maibalik ang operasyon ng kanilang mga pasilidad. Sinabi niya na ang mga paghahanda para sa pagbangon ay sinagawa na at ang layunin naming maiwasan ang anumang pagkaantala sa produksyon o serbisyo. Patuloy rin ang pagkalito ukol sa pinagmula ng mga ballistic missiles na tumama sa Israel noong Hunyo 18, 3.5 araw matapos magpisa ang tigil putukan. Maring itinanggi ng Iran na sila ang nagpakawala ng mga ito. Isa sa mga posibilidad ay ang aksidenteng pagpapaputok gaya ng nangyari noong 2021 sa kaso ng pagbagsak ng Ukrainian passenger plane na pinatamaan ng Iranian missile. Bagamat may kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel, malinaw na hindi pa rin ito nangangahulugan ng kapayapaan. Sa usapin ng programang nuklear ng Iran, may 2 posibleng landas na hinaharap. Ang muling pagbabalik ng mga inspeksyon mula sa United Nations at ang pagbubuo ng isang panibagong kasunduan na may hahalin tulad sa Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA ng 2015. Bagamat ang Estados Unidos sa ilalim ni Trump ang umatras sa JCPOA, hindi ang Iran nananatiling bukas ang posibilidad ng bagong kasunduan kung may sapat na diplomasya. Dito maaaring gumanap ang mahalagang papel ang mga bansang Europeo. Noong Hunyo 20, nakipagpulong ang mga bansang United Kingdom, France at Germany kasama ang European Union Foreign Policy Chief na si Kaja Kallas kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang pigilan ang opensiba ng Estados Unidos. Bagamat nabigo ang pagsisikap, maaari pa rin itong magsilbing alternatibo sa lakas militar ng Estados Unidos at Israel. Ayon sa mga analista, maaaring mungkahin ng Iran ang mas mahigpit na inspeksyon at magbigay ng mga pangakong teknikal upang makuha ang suporta ng Europa at idinagdag din na malabong isulong ng Estados Unidos ang sapilitang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Gayunpaman, batid na tutol ng Israel sa anumang kasunduan sa nuklear sa pagitan ng Iran at kanluran at malamang natututulan din ito ng bagong anyo ng kasunduan. Hindi rin tiyak kung magiging bukas pa rin ang Iran sa diplomatikong kompromiso lalo't umatras ang Estados Unidos sa dating kasunduan. Nagbago ng mga kondisyon sa mga kasalukuyang negosasyon at sa kabila nito ay sumali pa sa pambobomba ng mga pasilidad nuklear ng Iran. May mga panawagan na rin mula sa mga lokal na aktivista upang itigil ang uranium enrichment.
Samantala, patuloy na ipinapakita ng Iran ang katigasan ng paninindigan ukol sa kanilang programang nuklear. Noong 23 ng Hunyo, inaprubahan ng Komiteng Panseguridad ng Iranian Parliament ang isang panukalang batas na naglalayong ihinto ang pakikipagtulungan ng Tehran sa IAEA sakaling maaprubahan sa plenary session. Iginit ni Trump sa social media na hindi niya papayagang ipagpatuloy ng Iran ang anumang bahagi ng programang nuklear nito. Kung mananatili ang ganitong batayang tensyon, malaki ang posibilidad na sumiklab muli ang panibagong serye ng mga airstrike at ganti na posibleng muling magsangkot sa Estados Unidos.